Ang isang Kristiyano ay kinakailangang maging matiyaga at masigasig sa pananampalataya at sa pagdarasal sa buhay na ito hanggang sa pagbabalik ni Kristo sa oras ng ating kamatayan. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Isinalaysay ni Jesus ang isang talinghaga upang ituro sa kanila na dapat silang laging manalangin at huwag mawala ng pag-asa. Sinabi niya, sa isang lungsod ay may isang hukom na walang takot sa Diyos at walang iginagalang na tao. Sa lungsod ding iyon ay may isang biyuda. Lagi siyang pumupunta sa hukom at sinasabi, "Bigyan po ninyo ako ng katarungan sa aking usapin." Tinanggihan siya ng hukom sa loob ng mahabang panahon. Ngunit nang magtagal ay sinabi ng hukom sa sarili, "Kahit ako'y walang takot sa Diyos at walang iginagalang na tao, ibibigay ko ang katarungang hinihingi ng biyudang ito sapagkat lagi niya akong ginagambala at baka mainis pa ako sa kapupunta niya rito." At nagpatuloy ang Panginoon, "Pakinggan ninyo ang sinabi ng masamang hukom na iyon. Ngayon ipagkakait kaya ng Diyos ang katarungan sa kanyang mga hinirang na dumaraing sa kanya araw-gabi. Sila kaya'y paghihintayin niya ng matagal? Sinasabi ko sa inyo, agad niyang ibibigay sa kanila ang katarungan. Ngunit sa pagbabalik ng Anak ng Tao, may daratnan pa kaya siyang mga taong may pananampalataya?" Ang mabuting balita ng Panginoon. Word of the day, hear what God has to say. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Ang ating pong word of the day ay persistent. Mga kapatid, ikaw ba'y matiyaga? Ikaw ba'y masikap sa buhay? Alam nyo, napakahalaga ng persistence. At yung persistence ay isang pagpapakita ng pananampalataya. Yung persistent faith. Ikaw kapag meron kang gustong makuha, kapag meron kang gustong marating, kapag meron kang gustong maabot, napakahalaga ng persistence. Yung bang hindi ka basta-basta susuko hanggat hindi mo nakukuha ang gusto mo. Dahil naniniwala ka na kung ano yung gusto mo ay mabuti, makatutulong, kung ano yung gusto mo ay makapagpapaunlad ng buhay mo, makapagsasaayos ng sarili mo. Kahit na mahirap yan, pagtsatsagaan mo. Kahit na maraming balakid dyan, pagsisikapan mo. Dahil sa malalim na paniniwala mo na yung gusto mong maabot, yung gusto mong marating ay tama, maganda, mabuti at ayon sa kalooban ng Diyos. Kaya napakahalaga mga kapatid ng virtue of persistence. Meron ba tayo nun? O ikaw ay isang taong madaling sumuko? Konting problema lang, suko na kaagad. Kaunting hirap lang, suko na kaagad. Kaunting mga aberya lang, suko na kaagad. Mga kapatid, hilingin natin sa Diyos yung gift of persistence, yung matyaga at matibay na paniniwala sa Diyos. Dito sa ating gospel ngayong araw na ito, narinig natin itong babaeng makulit na lumalapit humihingi ng katarungan sa isang malupit na hukom. Ilang taon na tinatanggihan siya ng katarungan na kanyang hinihingi. Subalit dahil sa walang sawa at paulit-ulit na paglapit ng babaeng ito sa masamang hukom na yon, nagdesisyon din yung hukom na sige na nga, ibibigay ko na yung katarungan na hinihingi niya. Nakukulitan na raw siya, kaya baka kung ano pang magawa niyang masabi niya. Kaya ipinagkaloob din yung katarungan. Kung iuugnay natin itong gospel na ito
sa wakas ng panahon. Kung sa wakas ng panahon ay haharap tayo, no? Maganda makita natin mula ngayon sa buhay natin, here and now, sa sitwasyon mo ngayon hanggang doon at hindi natin alam kung kailan mangyayari yon. Sabihin na natin na yung wakas ng panahon na yon, yung pagdating ng Panginoon na yon ay yung kamatayan natin. We do not know. Mula dito hanggang sa kamatayan natin, hindi natin alam yun, hindi natin hawak yun. So in between, ngayon na buhay tayo, ngayon na malakas pa tayo, ngayon na marami pa tayong kayang gawin, dito sa point A, no, sa here and now ng buhay natin, at sa point B, yung kamatayan natin, what should characterize the life in between? Yung mula ngayon hanggang kamatayan natin, sabi sa ating gospel, must be characterized by a persistent faith. Persistent prayer. Napakahalaga nun. Yung dasal at pananampalatayang matyaga at matibay. Kaya napakahalaga mga kapatid, that we are also persistent in prayer. Yung pananalangin natin. Kasi sabi nga ni Mother Teresa, the fruit of prayer is faith. Siyempre, napakahalaga ng silence. Lahat nag-umpisa sa silence. Sabi niya, the fruit of silence is prayer. And the fruit of prayer is faith. Kaya baka ikaw, hindi ka na marunong manahimik. Puro ingay na lang ang alam mo sa buhay. So we are being called by God to pray and to believe. At ito sana yung maging characteristic ng buhay natin. In between, sabi ko yung point A to point B. Ngayong buhay tayo sa point A, point B, yung kamatayan, hindi natin alam. Pero napakahalaga na yung paglalakbay natin mula ngayon dito hanggang doon, napakahalaga na tayo'y may matibay na pananalig sa Diyos. Kasi kung wala tayong pananampalataya at hindi tayo nagdarasal, madali tayong manghihina, madali tayong bibitaw, madali tayong mawawala sa tamang landas, at baka magpaligoy-ligoy tayo sa buhay, ma-miss out natin kung ano yung mga essential sa buhay, at baka pagdating ng Panginoon, no, ay hindi tayo handa. Baka pagdating ng Panginoon, hindi tayo ready na tanggapin yung kaloob niya sa atin. Yung regalo niya sa ating katarungan, yung regalo na sa ating kaligtasan, yung regalo niya sa ating buhay na walang hanggan. Bakit? Kasi hindi tayo naging matyaga sa buhay. Sumuko agad tayo sa buhay. Kaya nga mga kapatid, ang magpapatibay sa atin sa buhay mula ngayon hanggang sa kamatayan ay yung ating pagdarasal at yung ating patibay na pananalig sa Diyos. Kaya ito sana yung wag mawala sa atin. Magandang tanungin at suriin ang sarili. Nagdadasal pa ba ako? Malalim na ba yung pananampalataya ko? Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ama naming Diyos, tulungan mo kaming magdasal. Tulungan mo kami na maging matibay ang aming pananalig sa iyo at kumapit sa pananalig na iyon hanggang wakas, hanggang kami humarap sa iyo sa iyong pagbabalik. Amen. Pagpalain po kayo at ingatan ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Mag-like, follow at subscribe sa Word of the Day para sa inyong pang-araw-araw na inspirasyon. Inaanyayahan ko po kayong i-like ang aking Facebook page at mag-subscribe sa aking YouTube channel na Word of the Day. Samahan ninyo ako
sa araw-araw na pagninilay ng Ebanghelyo upang mapalalim ang ating pananampalataya at magkaroon ng gabay sa bawat hakbang ng ating buhay araw-araw. Kaya po, huwag kalimutang mag-follow at mag-subscribe upang manatiling updated sa ating pang-araw-araw na pagninilay. Maraming salamat po at naway patuloy tayong pagpalain ng Diyos.